Ronald Chica ang pangalan niya sa entablado, pero kung tatanungin siya tungkol sa buhay niya, kwento na may kasamang luha ang isasagot niya. Romel, may isang memory na tumatak sa isip mo mula nung pagkabata. Siguro tumatak ito dahil masakit yung dinala nito, lalo na galing sa sarili mong kuya. Ano ba yung nangyari? Kasi nung bata pa kami, 8 kami, Mm-hmm. ngayon ako namin bading. Mm-hmm. Siyempre, pag bading, pag bata, taong bahay, Mm-hmm. ayaw ng kuya ko na nakikipaglaro ako sa mga babae. Kasi nga bading daw ako, Mm-hmm. kakahiya, mga kapitbahay. Merong time na hindi ko makakalimutan. Hindi ko pag mga bading naglalaro sa kalsada, mga babae. Yung Chinese garter, alam mo, naaalala ko yung Chinese garter na laro. Mm-hmm. Yung tatalon ako, siyempre, ang saya-saya. Oo. Yeah, Ang kayo mahusay, oo. champion kayo dyan. Ay, hindi. Siyempre, nasa likod eh. Yung kaya namin pababa. Oo. Magagaling sa taas yung, yung darating. Mm-hmm. Saya-saya. Patalon pa ako nun eh. Patalon siya, belo-belo ka pa. Nagsasayang the cross ka pa. Diyos ko, pag buwelo kong gano'n, sinipa ako ng kuya ko. Ay. Alam mo, hindi ko makakalimutan yung ang dati-daling tao Mm-hmm. na eksakto pa yung pagbuelo ko. Mm-hmm. Siya naman yung sipa at akin ng kuya ko. Hindi ko makakalimutan yun. Tumatak talaga sa'yo. Ilan Oo. taon ka nun? Elementary? Mm-hmm. Oo. Tsaka nung elementary ako, tayo magkakapatid. Dahil marami kami. Yan. Okay lang. Hirap lang. Okay lang naman. Nung elementary kami, 8 kami. Ako yung sa grade 4, hinihirap na ako ng mga kapag-anak namin mayaman. Mayaman talaga sa probinsya. Pero silang malaking grocery. Pag bakasyon, talagang pagkatapos ng bakasyon, kinukuha lang nila ako. 2 buwan ng bakasyon. Kasi nagbabantay na ako doon sa tindahan. At hindi yung pagbabantay lang ng pagbabantay na ano ah. Kailangan ko sabayan yung makakatulong. Pinapayagan kang sumama sa kanila. Oo, kasi walang magawa ang nanay ko kasi na ayaw niya yun. Walang magawa na nanay ko kasi pipigilan niya siya alam. Mag-anak naman. Kasi pag uwi ko, kumpleto yung gamit ko sa pasukan. Alam niyo ba, yung tagtag-tagda ko yun. Sabay ko yung katulong ko. Alas 4. Alas 4 ka rin. Gising na rin ako. Hindi mo pwede. Siyempre bata ka pa. Tutulog ka pa ng iba. Papalaki ka pa. Oo. Kikisingin talaga ako. At ang pakil, nung kamag-anak ko lang nag-uikisip ka. Bawal matulog ng mahaba. Gano'n na gano'n. Grade 4 ako nagsimula. Grade 5 na grade 6. Ganon. Oo. Meron pang tayo na dumating na kamag-anak namin. Inihingi nga ako sa pamilya namin. Kasi pakiramdam nila, sobrang dami namin. O, dito ko na lang mag-aral sa palet. Pag-narbaho ko sa kanila. Hindi pumahaya na nanay ko. Sabi nanay ko, at saka sabi ng tatay ko, huwag na, okay na yan. Makakapag-aral ka naman. Ito na, nagalit ka na, sa public school ka naman. Huwag mo siya na mag-aastos. Hanggang na grade 6, noong natumigil, hindi na ako nagpupunta doon. Hindi na ako nagpupunta sa mga anak ko. Romel, nagkaroon ka naman ng pagkakataon na patunayan ang sarili mo. Sino-sino yung mga tinulungan mo, mga kapatid mo? Oo, nagkaroon ako ng pag-aaral. Thank God. Kasi nung baka bata pa kami, no, gusto ko talaga makatulong sa mga magulang ko. Lalo-lalo sa nanay ko. Kasi nakikita ko yung hirap ng nanay ko. Kung paano niya pagkasain yung maliit na inikita sa tatay ko. Dati, may trabaho pa yun. Magmula na natatandaan ko, magmula na nagtrabaho na kami ang tatay ko, tinamad na sa buhay.
umaasa na lang ng mga anak niya. Tapos, may bisyo pa. Okay na sana eh. Naglalasing. Pag nalasing ka, tulog. Hindi. Yun. Sugal. Inom. May babae pa. Ang hirap-hirap. Pabuti na lang. Silverde ako dahil lahat ng mga pinagdaanan ko na ayoko na maranasan pa kung susunod sa akin. Yung dalawa kong kapatid na walo kami, pang-anim ako, yung dalawa. Yun na yun. Kasi ang nangyari sa pamilya namin, parang nag-rebelde ng pagka-graduate, umalis sa bahay namin, nag-asawa, lahat ganun. Para maka-escape. Para lang maka-escape. Ang ate ko lang na teacher, siyempre, matandang dalaga, yun lang ang kasama ko ngayon. Tapos, dalawa kong kapatid na pag-aral ko yun, pagtapos ko ng kolehiyo, dalawa sila. Ganun din na nangyari. Pagkatapos graduate, nag-asawa din. Pero okay na yun, kasi lagi ko naman sinasabi sa kanila, makatapos lang kayo. Okay na, at least hindi ko nakago pa habang buhay kong tutulungan. Yun. Romel, tao lang tayo nasasaktan, nagagalit. May panahon ba na hiningi mo na lang na sana mawala na lang ang tatay mo kasi ganun yung galit mo sa kanya eh. Di ba lalo na binantaan pa kayo? Oo. Kahit na napakaganda ko, hindi ko minsan naisip na mawala na siya. Aalis na lang ako. That time kasi umalis, ang hindi ko pa makakalimutan yung nag-away-away ng nanay tatay ko. Isang malaking away na to. Buong barangay nakatingin sa amin kasi nung nag-aaway, nung nag-aaway sila, malala ng away yun. Yun yung lumipat. Nag-decide na ako na parang ang bigat-bigat kasi ng buhay pag may away parati sa bahay. Diba? Napakabigat ng buhay. Tapos gabi pa trabaho ko. Madaling araw ko, buksan na pang pintuan ng nanay ko. Kasunod niya ang tatay ko, nag-aaway sila. Madaling araw yun. Galing ako sa trabaho. Galing ako sa masayang trabaho. Pagdating ko, madaling araw, pagod na pa. Alam mo, gusto mo na magpahinga, pero hindi ka na mapakali kasi may nagkakagulo. Yun ang laging iniisip ko. Sabi ko, mabigyan ng pagkakataon. Gusto ko tahimik. Tahimik. Lalo na, lagi kong iniisip yung ano ng nanay ko, yung saya, yung tahimik ng nanay ko, pag-isip niya, wala na nag-iintindihin. Gusto ko yun lang ang tanging pangarap ko sa buhay ko. Pabigyan ng saya nanay ko at mga kapatid ko. Magaganap yun. Soon, Romel. Soon. Soon to Romel. Si Mami Javaiba Santos naman ang ating mga kasama sa aming pong pagbabalik. Huwag kayo nga na, sama-sama tayong mga Mom!